LeBron James, gusto na talagang si Luka ang mag-take over sa opensa, susi para sa pang-5 kampyonato at may lulutas na sa problema ng Golden State. Nakakita na ng paraan si Butler at Green. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, New Luka 3, mabibili lamang sa halagang $2,899. I-click lang ang link sa comment section. Ang Los Angeles Lakers ay umaasang masasandalan ang isa sa pinakamahuhusay na 1-2 combo sa kasaysayan ng NBA, sina LeBron James at Luka Doncic, upang masungkit ang kampyonato bago magdesisyong magretiro si LeBron. Matapos makuha si Doncic sa isang blockbuster mid-season trade mula sa Dallas Mavericks, kinailangan ng Lakers na magmadali sa proseso sa pagpapakalma at pagpapaganap kay Doncic, na naiinis at may iniindang injury, upang matanggap ang kanyang bagong destinasyon at maipakita ang kanyang pinakamagaling na laro. Ginampanan ni LeBron ang isang mahalagang papel dito, kung saan nagbigay siya ng isang nakaka-inspire na mensahe kay Doncic sa kanyang maagang yugto. Bilang isang Laker, sinabihan siyang mag-fit out imbes na mag-fit in. Pinag-usapan ni James ang pahayag na ito at ang trade ni Doncic sa kanyang paglabas sa Pat McAfee Show. Tinatawag siyang Luka Magic sa isang dahilan. Kitang-kita mo naman sa kanyang laro, isa siyang napaka-transcendent na manlalaro. Pero pagdating sa sandaling iyon, hindi ko mailagay ang sarili ko sa kanyang sapatos dahil hindi pa ako na-trade sa buong career ko. Pero bilang isang tao, naiintindihan ko na kapag nag-commit ka sa isang prangkisa ng 7 taon at iniisip mong, ito ang lugar kung saan ako magtatagal. Ito ang aking comfort zone. Tapos bigla na lang, bam! Matre-trade ka. Hindi mahalaga kung saan ka pupunta, isa itong matinding dagok sa iyong sistema. Kahit na handa siyang maglaro sa sandaling iyon, pakiramdam ko ay kailangang sabihin iyon dahil siya pa rin ang igay. Para maabot namin ang aming potensyal, kailangan niyang maging siya pa rin. Kailangan niyang mag-fit out. Kami na ang bahalang mag-adjust. Hayaan mong kami ang mag-adjust para sa'yo dahil kailangan ka naming maging ikaw. Isa ito sa pinakamagandang papuri na maaaring matanggap ng isang NBA player tungkol sa kanyang talento. Kapag sinasabi sa'yo ni LeBron James na maging ikaw lang at siya na ang mag-a-adjust sa laro mo, ibig sabihin niyan isa ka sa pinakamagagaling na manlalaro sa NBA. Matagal na nating alam ito kay Doncic na nag-average ng 34 na puntos, 9 na rebounds, at 10 assist nung nakaraang season at nagdala sa Mavericks sa NBA Finals Ang desisyon na i-trade siya ay hindi dahil sa masama ang kanyang laro, kundi dahil sa mga issue sa kanyang asal sa labas ng court. Ayaw ng team na mag-commit ng supermax contract sa isang manlalarong sa tingin nila ay mahilig sa pag-inom ng beer at paninigarilyo ng hookah. Ang mga pangamba tungkol sa maagang pagbagsak ng kanyang katawan dahil sa hindi magandang kondisyon ay maaaring mapawi ngayon, lalo na't sinasabing mas determinado siya ngayon at may inspirasyon mula sa isang buhay na ehemplo ng disiplina sa katawan, si LeBron James, na kasama niya sa locker room. Ang oportunidad para kay Doncic na makamit ang mas matataas pang tagumpay bilang isang Laker ay malinaw, pero kailangan niyang kunin ito. Malinaw na malaki ang naging epekto ng biglaang trade sa kanya mula sa Mavericks. Kaya naman ginawa ni LeBron at ng Lakers ang lahat ng makakaya upang mapadali ang kanyang pag-angkop sa bagong sistema. Epektibo naman ito dahil kasalukuyan siyang nag-a-average ng 28 points, 8.5 rebounds at 7.8 assists for Lakers. Bagamat mabagal ang kanyang pagsisimula, unti-unti niyang na-stabilize ang kanyang laro at pagiging epektibo. Sa huling 4 na laro, nag-average siya ng 32.8 points, 7.5 rebounds at 6.8 assists. Kahit na 3 rito ay nauwi sa pagkatalo ngunit nakabawi laban sa Pacers. Ngayon na kompleto na ang lineup ng Lakers at papasok na sa huling yugto ng season, oras na para sina Doncic, LeBron at ang buong koponan na ibigay ang kanilang lahat sa playoff push para masungkit ang kampyonato sa unang pagkakataon nilang magkasama. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa kagustuhan ni LeBron patungkol kay Luka? Sa ibang balita naman, ang pinakamadaling paraan upang matiyak na hindi mahulog ang Warriors sa NBA Play-In Tournament ay malinaw. Dapat nasa maayos na kondisyon si Steph Curry. Ganito na ang sitwasyon noon pa man, kahit pa may Kevin Durant, Klay Thompson at iba pang mga bituin sa koponan, at patuloy pa rin itong totoo kahit na may bagong karagdagan tulad ni Jimmy Butler. Kailangan talaga naming makasama ulit si 30, ani ni Butler ngayong araw, pero gusto naming tiyakin na nasa tamang kondisyon siya. Inaasahan pa rin kaming manalo. Kailangan naming ipakita ang mas magandang pagsisikap kaysa sa huling 2 laro. Sa pagbabalik niya, sigurado akong magiging iba ang takbo ng laro.
Dalawang sunod na natalo ang Warriors nang wala si Curry na kasalukuyang nagpapagaling mula sa pelvic contusion matapos bumagsak ng matindi noong linggo sa panalo nila laban sa Toronto Raptors. Itinuturing siyang day-to-day at inaasahang makakabalik sa paglalaro sa Sabado laban sa New Orleans Pelicans maliban na lang kung magkaroon ng hindi inaasahang problema. Nasa alanganing posisyon ang Warriors, kailangan nilang tiyakin na makakapasok sila sa pang-anim na spot ng Western Conference, ngunit kasabay nito kailangang siguruhing nasa pinakamagandang kondisyon si Curry para sa playoffs kung nais nilang magkaroon ng totoong tsansa sa titulo. Anuman ang sitwasyon ni Curry, may mga halatang kahinaan ang koponan na kailangang tugunan kaagad. Ang pagdating ni Butler ay malaking tulong sa Warriors, lalo na sa huling bahagi ng laro kung saan nagiging sandigan siya kasabay ni Curry. Gayunpaman, ang pagsisimula ng laro ay nananatiling isang malaking problema na kitang-kita sa kanilang huling dalawang pagkatalo. Sa pagbubukas ng kanilang 6 na larong road trip, mistulang hindi handa ang Warriors, agad silang nagbigay ng 40 puntos sa Atlanta Hawks sa unang quarter. Sa kabila ng motibasyong maglaro para kay Butler, hindi ito sapat upang talunin ang tinatawag na South Beach Flu, kung saan nahulog sila sa 17 puntos na pagkakaiwan sa halftime laban sa Miami Heat noong Miyerkules. Para kay Butler, malinaw ang dapat ayusin matapos maranasan ang kanyang unang losing streak bilang isang Warrior. Siguro dapat naming pagbutihin ang effort mula sa umpisa, ani ni Butler. Kailangan naming maging mas agresibo sa depensa. Parang nitong mga nakaraang laro, masyadong madaling nakakapuntos ang mga kalaban sa ilalim ng basket, sa mid-range, sa 3-point line at sa free throw line. Nalihis tayo sa mga bagay na nagpapapanalo sa atin dati. Palaging sinasabi ng Warriors na bawat koponan ay ibinibigay ang kanilang pinakamagandang laro laban sa kanila. Sila pa rin ang Beatles ng NBA, dinudumog pa rin ng mga tagahanga at nananatili ang gigil ng ibang koponan na talunin sila sa harap ng pambansang spotlight. Gayunpaman, tila hindi pa rin nila nahanap ang tamang paraan upang simulan ang laro ng may matinding kumpiyansa. Ang Hawks at Heat na parehong may pagkatalong record bago ang critical na road trip na ito ay pinagsamang shooting na 56.4% from the field, 92 of 163 at 52.5% from the 3-point line, 32 of 61. Ang mga role players tulad ni Alec Burks, 17 puntos at Georges Niang, 23 puntos ay nagpakitang gilas laban sa Warriors lalo na sa 3-point shooting. Ito ang klase ng laro na personal na tinatamaan si Draymond Green. Kailangan kong i-charge ang sarili ko. Sagot ni Green nang tanungin kung paano mapapabuti ng Warriors ang kanilang depensa sa simula ng laro. Kailangan kong buhayin ang sarili ko at ipakita ito bilang halimbawa. Kapag nagawa ko yon, susunod ang buong koponan. Sa pagtatapos ng kanilang road trip, susunod nilang haharapin ang Memphis Grizzlies bago pumunta sa Los Angeles para sa huling regular season matchup nila laban sa Lakers. Pagkatapos nito, babalik sila sa bahay upang harapin ang Denver Nuggets sa ikalawang gabi ng back-to-back. Kasama rin sa schedule ang mga laban kontra Pelicans at San Antonio Spurs. Ang unang 4 na laro ng road trip ay inaasahang pagkakataon sana para maka-advantage, ngunit hindi ito nangyari. Sa natitirang 10 laro sa regular season, ang Warriors ay may record na 12-23 kapag nagkaroon ng deficit sa first quarter at 13-26 kapag natatalo sa halftime. Laging nagdadala ng kakaibang sigla sa Warriors ang pagbabalik ni Curry, parang biglang lumalakas ang kanilang laro. Ngunit kailangan nilang gumising sa katotohanan. Kailangang patunayan nila kung ano ang kahulugan ng dalawang sunod na pagkatalong ito at kung paano sila babangon upang mapanatili ang kanilang tsansa sa playoff run. Lumabas at maglaro ng maayos, ani ni Green. 2 sunod na talo na tayo at ayaw nating hayaang lumala pa ito. Hindi ito ang tamang panahon para mahulog sa masamang momentum. Kailangan nating bumangon, ayusin ito at idirekta ang road trip sa tamang direksyon. 0 sa 2 pagkatalo tayo sa simula ng trip na ito. Kaya kailangang siguraduhin nating maitama ito. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa nakikita ni Butler at Green bilang kahinaan ng Warriors?